Bakit nga ba hindi nakasipot si X sa tagpuan namin 18 years ago? Well, before that, let me give you a brief context about sa tagpuang binabanggit ko sa kwentong to. Sa isang bayan ng Cavite ng Barangay San Jose, mayroon kaming meeting place na kung saan pinakamadaling hanapin at puntahan. Bukod kasi sa nag-iisa lang siya at sentro ng lugar namin, talagang napakakalmado ng lugar na yon at feel safe ka kapag naandun ka. Ito ay ang simbahan ng Katoliko. Mapa-estudyante, magkaibigan, magjowa, or meet up sa mga transaksyon, yun ang pinipiling meeting place, kaya espesyal talaga ang lugar na yon. Kaya sabi ko sa sarili ko, kapag may gusto akong i-meet up doon, ay dapat sobrang espesyal talaga sa puso ko. Kaya nung habang magka-text at magka-call kami ni X, ay nabanggit kong sa pag-uwi niya ay doon kami magkita at mag-usap. LDR kami ni X ng almost 1 year. Kasi nagwo-work siya sa Imos habang ako ay naandun sa lugar namin, sa Barangay San Jose. Sobrang hirap magkaroon ng malayong karelasyon kasi kailangan mong ng mahabang pasensya at pangunawa. Isama mo pa ang lubos na pagtitiwala at walang sawang pagmamahal. Mahal namin ang isa't isa. Ramdam ko yon dahil hindi naman siya mag-e-effort na ituloy ang relasyon namin kahit napakahirap na adjustment ang kailangang gawin. Kaya nung nagsabi siyang uuwi siya ng San Jose, ay agad kong binanggit na doon na lang kami magkita at mag-usap. Klaro sa kanya ang araw at oras. Sunday, 1:00 ng hapon. Malayo pa ang araw pero punong-puno na ng kaba at pagka-excite ang nararamdaman ko. Alam ko kasing sa pagkikitang yon ay maaaring mabago ang sitwasyon namin. Maaring ayain na niya akong sumama sa kanya para bumuo ng sarili naming pamilya. Ready na naman akong sumama dahil mahal ko siya at malaki ang tiwala ko sa kanyang hindi niya ako sasaktan at pababayaan. Dumating ang araw ng linggo, araw, petsa at oras ng pagtatagpo namin. Dali-dali akong nag-prepare sa pagkikita namin. Napakainit pa nga ng panahon na yon dahil 1:00 pa lang ng hapon. Pero sabi ko sa sarili ko, ayos lang. Ang importante, magkikita na kami. Dumating na nga ako sa simbahan. Umupo muna sa tabi ng puno ng mangga. Nagmuni-muni habang ramdam ko ang simoy ng hangin. Ang daming tumatakbo sa isip ko. Mga gusto kong gawin pagdating niya. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit at bigyan ng matamis na halik. Ngunit lumipas ang 1 oras, andun pa rin ako naghihintay. Kaya naisip kong i-text at baka nakalimutan lang. 3:00 na ngunit wala pa din. Walang text na natanggap galing sa kanya. Kaya naisipan kong tawagan na at baka walang load kaya hindi makareply. Ngunit patay ang telepono. Nasabi ko na lang sa sarili ko, baka nag-overtime at bawal ang telepono sa oras ng trabaho. 4:00 na, ngunit wala pa din kahit anino niya. Kaya sabi ko na naman sa sarili ko, baka na-traffic lang naman at lobat ang telepono. Kaya hindi makapag-reply. Sabi ko pa, hihintayin ko siya ng konting oras pa. Nahintay ko nga siya ng ilang buwan. Eto pa kaya na oras na lang. Pilit kong pinapaniwala ang sarili ko sa mga naiisip kong posibleng dahilan kung bakit wala pa siya. Hanggang sa nagdesisyon akong hanggang 5:00 ako maghihintay sa kanya. Sapat na siguro ang 5 oras na paghihintay para malaman niyang seryoso din ako sa kanya. 5:00 na, pero wala pa rin si X.
kaya umuwi na lang ako. Habang naglalakad pa uwi, pilit ko pa ding iniisip na baka may mas malalim na dahilan kung bakit hindi siya nakarating. Lumipas ang mga araw pero wala pa rin siyang paramdam. Walang text at patay pa din ang telepono. Hinayaan ko na lang dahil alam kong darating ang araw masasagot din ang katanungang bakit hindi siya sumipot. Makalipas ang ilang buwan, nabalitaan ko na lang na ikinasal na siya sa iba at yun ay katrabaho niya. Ang malupit pa dito ay buntis si babae. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at nagtatanong kung totoo ba talaga ang narinig ko. Kung totoo man, bakit? Anong ginawa ko sa kanya? Ang sakit sa part ko dahil ang alam ko okay pa kami. Masaya pa kami nung huli kaming magkausap. Alam ko mahal niya ako at ganon din ako sa kanya. Pero bakit ganon ang nangyari? Alam kong wala akong kasalanan sa kanya para magkaroon ng rason na magkaganon kami. Sobrang sakit kasi nawala na lang bigla ang pinakamamahal ko at sumama sa iba. Nagkaroon sila ng 2 anak at balita ko ay naghiwalay din sila matapos ang 6 na taon. Comment down below para sa part 2.